Malaking kapighatian. Isang pangyayari na nailahad sa Biblia na kung wala kang kinatatakutan dito, manginginig ang iyong kalamnan. May mga nagsasabi na sa panahong iyon didilim ang araw, hindi liliwanag ang buwan, at mayayanig ang buong kalawakan. Dahil dito marami ang nagtatalo hinggil sa detalye ng masaklap na hinaharap. Magaganap ba ito sa loob ng 7 taon o sa maikling panahon? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga scholars, ang nakagigimbal na hinaharap ng sanlibutan ay nagpaparamdam na and literally tears apart, it opens fire on the Russian 148 locations, reported repelling multiple. saang balita man makinig ang isa, maging sa araw o gabi pa ito manood, hindi makakaiwas sa masamang pahayag tungkol sa digmaan at mga sakuna. Sunod-sunod ang mga nagaganap sa iba't ibang dako ng daigdig, pangangamba at pag-alala ang dulot sa mamamayan. Hindi man madaling maintindihan ang ikot ng mundo, ang karamihan ay naghahanap ng kasagutan sa pahina ng Biblia. Umasa ang madla na meron pa ring pag-asang natatanaw sa malayo. Ano nga ba ang paliwanag sa kung bakit nagkakaganito ang kapalaran ng tao, masama man ang isa o kahit yung mabubuti? Mga relihiyoso o kahit walang pananalig, lahat-lahat ay apektado sa gulo nitong mundo. Naniniwala marami na ang nagaganap ay senyales pa lamang na darating na ang pinaniniwalaang malaking gabing kapighatian, kaganapang hindi pa nasasaksihan noon at hindi na mangyayari sa panahong susunod. Kung hindi ka pamilyar sa tinatawag na Great Tribulation, heto at pakinggan ang nakasaad sa kasulatan dahil ang iyong maririnig ay may kabuluhan sa iyong kapalaran. Ano ang kapighatian? Sa libro ni Marko Kapitulo 13, ika-19 na berso ipinahayag ang hinaharap. Ang sabi, sapagkat magkakaroon sa mga araw na iyon ng kapighatiang walang kapantay na hindi pa nararanasan mula nang likhain ng Diyos ang sanlibutan at wala nang mararanasang tulad nito kailanman. Ang babala ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod at pinaliwanag sa kanila ang propesiyang kinatatakutan. Kung sa Pilipinas ay marami na ang naghihirap, ang binanggit sa mga disipulo ay mas masahol pa. Sa makatuwid, sinabi sa pahayag na kung hindi puputulin ang tagal ng kahirapan, walang matitirang buhay. Subalit hindi ito nagtapos, ang babala. and literally tears apart enemy APCs. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Batay sa pahayag, hindi lamang paghihirap ang mararanasan ng buong sanlibutan, magkakaroon din ng mga anomalya sa kalangitan. Bagamat malinaw pa sa sikat ng araw ang nakasaad sa Biblia, marami ang hindi naniniwala dito. Mukha nga namang imposible ang mga detalye katulad ng pagdilim ng araw at buwan, pagbagsak ng mga bituin, at pagyanig ng mga planeta. Kung iisipin, mukhang imposible. Pero imposible na nga ba? Maraming debate ang sumibol, hindi sa pagitan ng mga naniniwala at ng mga hindi, at hindi rin sa pagitan ng mga scholars at ng mga scientifico, ngunit sa pagitan ng mga may pananampalataya. Walang sino mang gustong humarap sa malagim na kapalaran. Mas maigi kung maganda bago dumating ang matinding kapighatian na sa gayoy hindi ito nakakagulat magkusay. Masagip ang kanilang buhay.
Siyempre nga naman, kung may masamang magaganap sa hinaharap, katulad ng pagbaha sa Libya, paglindol sa Morocco, malaking sunog sa Hawaii, kailangan ay handa ang lahat. Maraming pwedeng mangyari, kasama ang kakulangan sa pagkain at tubig, pagkawala ng kuryente, o anumang pang-araw-araw na kailanganin, ay pwedeng paghandaan. Pero paano maihahanda ang kaluluwa ng isa?